Kasama na po natin live via StreamYard si Miss Kimberly Bautista, isang supervising specialist. Siya rin po ang head ng Research, Advocacy, Gender and Development Unit ng TESDA Women's Center. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po. Salamat po sa oras, Miss Kimberly. Pero ito po bang mga kurso natin sa Women's Center, libre po? Yes po. Lahat po ng courses namin sa TESDA Women's Center, libre po lahat. Ayan. Ngayon pa lang ina-announce na natin. Kaya yung mga gusto nyong skill, mga kurso na gusto, ay pwede nyo pong idulog sa amin. Pwede naman natin, yung mga gustong matuto, pwede natin sila i-refer dun sa mga pinakamalapit na Women's Center ng TESDA. Pwede po ba yun, Miss Kimberly? Although ang Women's Center po kasi nag-iisa po ito sa buong Pilipinas. Okay. Pero may mga training centers naman po ang mga regions and mga provincial training center available din naman po. So yung pong magbibigay ng interes at dumulog sa atin kung wala sila sa Metro Manila, pwede nating i-endorse? Yes po. Pwede po silang pumunta. Bawat region po sa Pilipinas meron yung mga regional offices, mga provincial offices din po. Dito naman po sa NCR, may mga district offices po tayo ng TESDA. So pwede ba kitang i-on the spot na sagot natin sila pagdating sa mga skills na gusto nilang matutunan? I-endorse natin? Yes po. Na masasagot natin, yes. Ma-assure natin, Miss Kimberly, na makakapag-avail sila ng gusto nilang kurso? Pag dito po sa Women's Center, syempre po, meron tayong mga available na trainings po kung dito po sila mag-i-inquire at gusto nila dito mismo po mag-training. May mga courses po tayong ino-offer dito. Pero dun po sa ibang regions, pwede naman po natin silang i-endorse, hindi po ba? Opo, sa ibang regions pwede naman. Ayan. Sagot kayo ni Miss Kimberly. On the spot pa kita, Miss Kimberly. Gusto natin mas maraming skills ang matutunan ng ating mga kabaro. Post po kayo sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Puntahan muna natin itong Women's Center. Sayang iisa pa lang siya pero sana may plano na magkaroon pa ng karagdagang Women's Center, hindi lang dito sa Metro Manila, pero magkaroon sa Visayas, magkaroon din sa Mindanao. Pero ano ba itong TESDA Women's Center? Kailan at paano ito nabuo, Miss Kimberly? Ang TESDA Women's Center po ay isang specialized institution po kami or training center sa ilalim po ng pamamahala ng Office of the Deputy Director General for Partnerships and Linkages and special concern si DDG Vidal Villanueva III. And nabuo po ito ang TESDA Women's Center sa pangunguna po ng dating Senador Leticia Ramos Shahani and kasama po yung ilang miyembro ng Japanese Diet or yung legislature. And then ang TESDA Women's Center po ay nabuo noong 1998 dahil sa layunin po ng TESDA na mabigyan ng equal opportunity ang mga kababaihan na magkaroon ng skills training, lalong-lalo na sa mga non-traditional training programs o yung mga programa natin na usually mga nag-enroll lagi ay mga kalalakihan po. Mas dumarami na ba yung mga babaeng gustong mag-aral ng technical at vocational courses? Yes po. Actually, sa amin po, ang trainings po namin, ang inaalaw po namin, since Women's Center nga po kami, priority po namin ay mga kababaihan. But because of the activity, inaalaw din naman po namin ang lalaki, at least 10% lang po kasi ang priority pa rin po namin mga babae. Pwede rin 10%. Pero gaano ba karami ang naka-enroll or paano ba yan? Continuous courses yan. Hindi na hindi yan tumitigil. Hindi yan tuloy-tuloy yan buong taon. Walang yes po. Per batch, tuloy-tuloy lang. Yes po, buong taon po ay tuloy-tuloy po ang trainings namin. May scholarship allocations naman po kami. And then, depende rin po sa haba ng training program kung ilang batch po per year. So, ang mga training programs po namin, may 1 buwan, may 2, 3. So, dun po nagre-range kung ilang batch yung kaya po namin i-accommodate sa loob ng 1 taon. Ano ba yung mga practical skills na in demand ngayon sa mga babae? Pinag-aaralan nyo rin ba yan sa Women's Center para pag may biglang nagiging in demand,
hindi tayo nagpapahuli. Ino-offer din kaagad yan sa Women's Center. Yes po. Actually ngayon po, last year may inoffer na po kami virtual assistant services. Ito po ay based sa research po namin sa pag-aaral na ito po ay emerging skills ng sa industriya. Kaya po yung virtual assistant, ginawan po namin agad ito ng curriculum and then pina-accredit namin sa TESDA. And once pag-open po namin, nung na-approve na po yung aming training program, pag-open namin ito, sobrang dami po talagang nag-apply. Kasi meron po talagang demand sa industry, may employment opportunity po sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga babae. Priority po namin dito, babae, sa at least 100% nga po ang gusto namin na lahat babae. But because nga po sa inclusivity, at least 10% po yung binibigay din namin sa lalaki na allotment. But yun nga po, since bagay ito sa mga babae, lalo na sa mga nanay po na gusto magtrabaho but nasa bahay sila, so yung virtual assistant services po, nagkakaroon sila ng opportunity na makapagtrabaho kahit nasa bahay po sila. At gaano na karami ang nakapag-avail ng virtual assistant services course ninyo? So last year po, meron na po kaming 200 plus na graduates ng aming virtual assistant services. And 100% po nito ay employed po ang aming mga graduates. Oh, very good. Nice. Pero, okay. So ngayon po ay ongoing, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ganito nyong kurso. In demand pa rin ba ngayon 2024? At meron din ba kayong i-introduce na bagong kurso ngayong taon? Sa ngayon po, naghihintay po kami ng approval ng aming mga in-apply na training programs para po ma-offer namin. So meron kaming QuickBooks and then Cloud Accounting, Events Management, NC3 din po, Fashion Technology. Ito po yung mga pinaplano naming i-offer this year po pag na-approve na po ng accreditation namin. Okay, ano yun? QuickBooks po. QuickBooks. And then Cloud Accounting. Ito po yung mga emerging na jobs din po ngayon. Oo. And then may Events Management NC3 po kami for higher levels na po yung plano din namin i-offer ng mga training programs. And then may Automotive NC1 po kami. And then ongoing na din po yung application namin for Automotive NC2. So isa po kasi ito sa mga non-traditional training programs na gusto namin i-offer din sa mga kababaihan. At din yung mga gusto nyo ring idagdag ay kadalasan work from home. So, Yes. maaari ito sa bahay lang kung nananatili, may mga anak na kailangang alagaan, at least nasa bahay, hindi na kailangan. At saka mas matipid talaga yung work from home. At hindi natin may kakailangan. Maraming nagbukas na opportunity ng mga work from home during the pandemic na na-realize na, pwede naman palang work from home. I-offer na yung mga ganitong klaseng trabaho. At yun nga, mga kapatid, tuloy-tuloy, nandoon pa rin daw yung demand sa virtual assistant services course nila. And doon sa 200 na graduates, 100% na hire, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng racket, kumbaga, Miss Kimberly. Okay, maliban dito sa mga naka-pending pa, na hinintay natin yung approval para mai-offer nyo, ano na yung mga kursong mayroon ngayon ino-offer sa TESDA Women's Center? Yes. Meron po kami sa iba't ibang sectors. Sa tourism sector po, meron kami barista, bartending, yung food service po, housekeeping, may cookery din po, and bread and pastry production. Sa construction sector po, meron kaming SMAW, NC1 and NC2. May GMAW po, yung sa welding, gas, metal, arc welding. May plumbing, NC1 and NC2 din po kami. Sa electrical and electronic sector naman po, may electrical installation and maintenance, and then may electronics products assembly and servicing din po. Then may automotive NC1, meron din kami dressmaking, may food processing, and may bookkeeping NC3 din po kami. Actually, yung bookkeeping NC3 po namin, in-offer din namin yan online dun sa ating mga SK po and then sa mga barangay treasurers. Yun po yung bagong programa po ng TESDA in partnership with DILG po. Yan, may mga IT, yan po. Under ng IT sector, yung virtual assistant services level 1 po namin, ongoing po yan. May ongoing din po ang registration. Kung sino man po yung gustong mag-register, pwedeng-pwede po silang mag-register dito sa aming virtual assistant services. Then, nag-offer din po kami sa mga gustong maging trainer po sa TESDA.
may trainers methodology level 1 din po kami, and facilitate e-learning sessions. Mhm. Yan, marami. Ang daming kurso na pipilian nyo mga kapatid, and I'm sure. Meron po bang sariling website ang TESDA Women's Center? Or Yes at least, po, pwede niyo pong makita yung website namin at twc.tesda.gov.ph. May Facebook page din po kami. Search nyo lang po, TESDA Women's Center. Meron po kaming nagre-reply dyan in person po. Kung gusto nyo, magre-reply po sila. And then kung gusto naman po mag-walk-in, may dito lang po sa Taguig, sa TESDA Complex po mismo along East Service Road po. Pwede po pumunta dito sa amin. Miss Kimberly, may mga kurso ba na ino-offer exclusively for women? Dati po, exclusive po for women, but because nga po sa inclusivity and gender equality, kaya po at least 10% po ino-offer na rin po namin. Pwede na po sa lalaki. At least 10% po per batch namin. Miss Kimberly, ayun nga, doon nga sa mga interesado na, ano yung requirements at qualifications para maka-avail ng trainings? Okay. Sa mga training programs po namin, bukod po doon sa trainers methodology at facilitate e-learning sessions, kailangan po ay yung inyong birth certificate and then high school diploma, and then or yung college diploma po kung ano po yung available doon. Yung inyong, kung may asawa na po, yung babae, kailangan naman po ay inyong copy ng marriage certificate din po. And then, kinakailangan din po namin yung medical kasi nga po, may mga programa po kami na kailangan na healthy po sila or wala pong pre-existing conditions, lalo na dun sa mga kailangan magbuhat, dun sa construction sector, bawal po sa welding yung may hika kasi baka po pag nagte-training na sila, bigla silang atakihin ng hika doon. So, depende naman po yun sa training programs. Okay. So, yung pinaka-basic muna na kanilang kailangan dalhin, at least man lang the birth certificate, kung kasal, marriage certificate, yung sinasabi yung medical, to follow na lang, depende naman po sa kurso na kanilang kukunin. Hindi namang agad-agad na kakailanganin. At doon po sa sinabi nyo, kailangan at least talaga high school graduate. May paano po kung grade school or may mga kurso rin po ba? I understand, may mga kurso po talaga na kailangan na umabot ka ng high school, Pero meron po ba tayong ino-offer din na kurso kung hindi man po sila nakatapos ng high school or hindi nakatungtong ng high school? Kung hindi po nakatapos ng high school, meron naman po tayong sa ALS, yung certificate po nila. Pwede po sila nun mag-present po ng ALS. Although yung iba po, pagka ganito po na mga out-of-school youth, may partnership po kami with the barangays or any organization, nagkakandak din po kami ng community-based training. So may mga constituents po sila na pag-communicate sila sa amin, nagre-request po sila ng community-based training. Kami na po mismo yung pumupunta sa community para doon po kami mag-conduct ng training. Opo. Kasi although natanong ko na sa simula pa lang ng programa, again, libre ho ba ito? Kasama rin po ba ito sa mga training na mayroong allowance? Or depende sa kurso? Yes po. Yung mga training programs po namin dito ay libre po. Yung tuition fee, wala pong babayaran. And then yun pong allowance po, may daily allowance po sila. Lahat ng kursong, lahat na nag-i-enroll sa inyo, magkano ang daily allowance? Yun po kanilang allowance ay 160 pesos po per day. A day. Oo. Hanggang matapos. Usually, gaano katagal yung mga kursong ino-offer natin sa Women's Center? Ang usually po, meron po kaming 100 hours or yung virtual assistant po, 13 days lang po yun. And full online po siya. And then, ang pinakamahaba po namin, meron kaming housekeeping. Yung housekeeping naman po, 460 hours or 57 or 60 days, 58 days po. Oo. So, yung sinasabi nyo, yung sa virtual assistant services course, ay online course lang yon? Yes po, full online po ito. So, buong Pilipinas, kahit saang parte mo po sila ng Pilipinas, pwede po silang mag-enroll. Pero yun, walang allowance? Yes po. Yun Kasi, pong,
Yung virtual assistant po, wala na po itong allowance. Oo, kasi hindi naman na Kasi po, kailangan pumasok, 'di ba? opo. So, Okay. Kaya gusto lang nating klaruhin 'yon. So kahit nasaan man panig kayo ng Pilipinas, lalo na sinasabi niyo po ay patuloy ba yung demand sa ganitong klaseng trabaho, Miss Kimberly? Yes po, ngayon nga po may mga industry partners po, may mga nakikipag-partner po sa amin para ma-hire po yung mga graduates namin ng virtual assistant, naghahanap pa po sila ng iba. Actually, yung mga trainees po namin last year, hindi tinuturuan din po kasi sila maghanap ng client nila kasi mga ano po ito mga yung sa home base, kaya po tinutulungan din sila maghanap ng mismong client nila. Bago pa po sila makagraduate, nakakahanap na po sila ng sariling kliyente po nila. Sige nga po, para mas maintindihan lang, mas klaro po dun sa mga nakikinig sa atin. Ano ba ang virtual assistant na trabaho? Being a virtual assistant. So yung mga virtual assistant po, since home base po ito, pwede silang maging yung sa online taga-manage po ng email, pwede po silang appointment setter, ganun po, or taga-manage ng social media manager, ganun po yung mga nagiging trabaho nila. Or bawa yung sa Facebook page po ng isang company, sila po yung nagmamanage nito. Ganun po yung nagiging trabaho nila. Na kung talagang gagalingan, ano, pag ang or yung kung ito yung kanila magiging unang trabaho, kahit na nasa level 1 pa lang sila ng pagiging virtual assistant, more or less, magkano po ang sweldo niyan? Depende po kasi meron pong mga international na client po, dollars po yung, and per hour po yung kanilang nagiging sahod. Opo, yung pong isa naming naging graduate, per hour yung kanyang nagiging sahod na nag-range po yan ng $10 to $15 per hour. Per So, hour, tapos malaki-laki na yun ha. Nasa 1,000, nasa mga 1,500 or almost 2,000 kung $15. Opo. Tapos ano po yan, direct po sa kanya yung sahod. So walang pinagdadaanan na employer, walang mga kaltas-kaltas. And ang maganda dyan, 13 days lang yung kurso. Yes po. Lalo po ngayon kahit ang mga kabataan, ang gagaling nila sa computer. Oo. Kaya po, bilis po silang matuto talaga. And ang maganda po sa pagiging virtual assistant ay you don't need to work 8 hours. Pwede mag-part-time lang po kayo kung ano yung makukommit nyo, 4 hours a day, 'di ba? Doon sa mga estudyante na sinasabi nyo nga, Miss Kimberly, marami ng ganyan. Ilang taon ba ang pwedeng kumuha ng kursong to? At least anong edad? At least 18 years old po, tapos tumatanggap kami hanggang senior citizen po, tinatanggap po namin. Diba? Kahit hanggang senior, kung kayo po'y nag-retire na, diba? Pa-retire, pwede pa. Tapos, that's a new chapter in your life. Pwede na kayong maging virtual assistant para hindi kayo rin naiinip, diba? Habang ini-enjoy nyo yung retirement phase po ng inyong buhay. So, maganda pala yan. So, ilan na ngayon may ongoing na kurso. So, kailan ang next batch? Ngayon pong April, i-open na po namin yung aming course, yung first batch. So, as much as possible po, pwede na po, as soon as possible, pwede na po silang mag-enroll. Ipopost po namin sa aming Facebook page yung link para po sa registration. So, pwede po i-like and follow nyo po yung TESDA Women's Center na Facebook page kasi doon po kami nag-update ng aming mga course offerings din po. Kung ano yung mga i-offer po namin for that month, doon po namin pinopost sa aming Facebook page. Ayan, so monthly mayroon pong ina-update dyan. Pag may natapos na isang kurso, pwede nang magsimula ulit. Parang naging tuloy ako doon, naging interesado na kumuha ng kurso ng virtual assistance services. Hindi ba nakaka-curious din? At saka tingnan mo lang kung kahit na may maayos na po tayong trabaho, maganda kung meron tayong extra time to learn new skills. Kasi hindi natin alam, nagbabago ang panahon. Kagaya niyan, dati tayo, puro typewriter, 'di ba? Ngayon, yung mga seniors natin, medyo takot sila sa mga computer na hindi dapat na kailangan maging comfortable naman kayo. Sila lahat naman may Facebook page, so you should know. And then now, pwede pa, may opportunity na mga ganito pong trabaho na you can earn extra
Ano po, dito sa pagiging virtual assistant po ninyo. Miss Girly, ilan na po ang nakatapos sa Women's Center? At doon sa lahat in general na mga nakatapos, ilang porsyento po ang nakakuha agad ng trabaho? Kumusta na po sila ngayon? Okay. Sa last year po, may slots kami na 1,300 na slots for our scholarship. And then 65% po doon ay employed po. Employment rate po namin ay 65%. Tinatrack naman po namin yung graduates namin 6 months after po ng graduation. Nagtatrack na po ang mga trainers kung ano na po yung kanilang status. Kung may trabaho na ba sila or wala pa po. Ngayon, kung wala po silang trabaho, pwede po namin silang i-endorse dun sa, lalong-lalo na dun sa mga partners po namin na nag-hire po ng kanilang skills na kailangan. Mhm. Ano pa ang ibang mga services na binibigay ng TESDA Women's Center para sa kababaihan? Okay. Bukod po sa training yung mga nanay po kasi usually yung mga mothers hindi sila makapag-training kasi may inaalagaan sila sa bahay po nila na bata. So dito po sa Women's Center may daycare center po kami. So para pagka gusto nilang mag-training, pwede nilang iwanan muna yung kanilang baby sa daycare center po namin. And then bukod po sa skills training, may mga lifelong learning programs po kami or mga seminars or webinars. Libre din po ito sa aming graduates. Actually, open din po ito sa public. Naka-live stream po ito lagi. Yung mga orientation namin on Magna Carta on Women, and then yung Safe Spaces Law, yung BAUSI Law, lahat po yun in-orient po namin yung aming mga trainees. May gender sensitivity training din po kami. And then awareness on HIV/AIDS, and then climate change mitigation, kasama din po sa programa namin po yan. At this point, ay makakasama po natin ang isang TESDA Scholar. Live via StreamYard, si Jennifer Kawile. Tama ba ako? 33 years old mula sa Cagayan Valley. Hi, Jennifer! Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon. Kwentuhan mo nga kami, paano ka naging TESDA Scholar? Opo. Bago po ako naging isang scholar po ng TESDA, isa po akong fresh graduate po sa kursong Electronics Engineering po. Lumuwas po ako ng Maynila para mag-review at paghandaan yung aking board exam. Pero isang araw, ako po ay nanonood ng TV at nakita ko po sa isang patalastas po ang TESDA na nag-o-offer po ng mga iba't ibang libreng kurso po. Kasama na po ito yung kursong kinuha ko po, yung Consumer Electronics and Servicing NC2, na dating pangalan po yun, na ngayon po ang pangalan po ay Electronic Products Assembly and Servicing NC2. Naisipan ko pong mag-enroll dahil gusto ko pong madagdagan pa yung kaalaman ko at mapalawak pa po yung kaalaman ko po about sa electronics, lalong-lalo na dun sa mga pagkukumpuni po ng mga appliances. Mhm. Nag-enroll po ako sa taong 2014 at nagtapos din po ako sa taong 2014. Uy. So, pero was it easy? Parang itapos ka na ng, tama ba, electrical engineering? Kumuha ka pa ulit ng isa pang kurso. Yes po. Actually po, mas gumaan po, mas nadagdagan pa nga po yung kaalaman ko po nung nag-aral po ako ng TESDA eh. Nung mas lumawak pa po yung kaalaman ko sa larangan po ng electronics. Marami pa pong naidagdag. Pero nung nagtitake ka nung kursong yon, gaano kayo karaming babae? Nung kapanahonan po namin, since ang TESDA Women's Center po ay talaga ang Ay, priority puro babae nga. binibigyan. Oo. Oo. Oh, hindi kasi iniisip ko electrical engineer, 'di ba? Kadalasan ang mga kasama mo diyan, siguro nung kinukuha mo yung kursong 'yun, iilang kayong babae lang when you were still in college. Opo. Oo. At Ilan ngayon, lang din po. kamusta? Sa paanong paraan nakatulong? Okay, graduate ka na ng isang kurso, tapos kumuha ka pa ng additional skills. Paano ito nakatulong sa iyong karera? Malaking ambag po talaga ang TESDA sa kung ano na po ako ngayon. Bali, nung pagkatapos ko po makapag-aral ng electronics po dito sa TESDA, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na maipamahagi din po yung kaalaman na natutunan ko dito sa TESDA. Nagkaroon po ako ng training sa training methodology po, paano ipamahagi din po sa mga kapwa sa mga mag-aaral din po kung ano po yung natutunan ko dito. And ngayon, ano nang pinagkakaabalahan mo?
Ngayon po ay sa kasalukuyan ako po ay trainer din po sa kursong Electronic Products Assembly and Servicing NC2 sa loob ng 9 years na rin po ako nagtuturo dito. So talagang dyan ka na rin nag-concentrate, dyan ka na napadpad. Yes po. Ano ang may papayo mo, Jennifer, sa mga kababaihan na gustong matuto o i-enhance ang kanilang skills? Opo. Ang aking payo po sa mga kababaihan po na nais pong matuto at ma-enhance ang kanilang mga kasanayan ay huwag po kayong matakot at subukan ang mga bagay na labas sa kanilang comfort zone. Ang edukasyon naman po at ang mga pagkatuto ay walang hangganan. So huwag po kayong matakot na magkamali dahil ito ay parte ng pagkatuto. Higit sa lahat, paniwalaan niyo po ang iyong mga sarili at ang iyong mga kakayanan po. Maraming salamat. Thank you for sharing your story. I'm sure maraming mga kababaihan ang maiengganyo na mag-take pa. Saan ka ba trainer? Diyan sa Women's Center? Or nasa Cagayan ka? Ngayon po ay nandito na rin po ako sa TESDA Women's Center na nagtuturo po. Ayun. Alright. All the best, ha? Thank you again, Jennifer, for sharing your story. Dito na po tayo sa mga katanungan ng ating mga netizen. Kasama pa rin natin si Ms. Kimberly Bautista mula sa TESDA Women's Center. Ms. Kimberly! Gandang hapon po, nandito po ako ulit. Ayan. Okay. Ito yung friend ko, tamang-tama, si AC. Hi, AC. Ito, good friend ko to since high school. Sabi niya, I have TM1 for beauty care. How do I become an assessor or trainer? Pag may TM1 na po siya, trainer's methodology, may certificate na po siya, nakapag-training na po. Oo, sabi niya, may TM1 for beauty care na daw siya. So, gusto niya maging assessor or trainer. Kapag po ang trainer's methodology naman po ay kahit applicable po siya kahit anong training program po ng TESDA, kung ano po yung specialty niya, tulad niyan beauty care, yun po yung kanyang ituturo. So kung magpapa-accredit po siya sa TESDA, ito po yung National TVET Trainer Certification, i-apply niya lang po ito sa district office. Yun po, meron po silang mga requirements tulad ng copy ng kanyang national certificate, and then yun pong kanyang certificate po sa trainer's methodology. And then industry experience po, kung meron siyang certificate of employment na nagtrabaho na po siya as beautician or yung sa beauty care po, related po sa beauty care, pwede rin po yun idagdag sa kanyang credentials. Then, mag-fill out lang po siya ng form sa district office po or sa regional kung ano po yung malapit sa kanya na TESDA office, and then hintayin lang niya po ma-process yung kanyang paper, and then i-issuehan na po siya ng certificate po ng NTTC. Ibig sabihin po, accredited po siya na trainer po ng TESDA. Ayan. O, ito, nasa linya siya. O, AC, you're online na. You're on air, ha? Ito, okay, narinig mo ba yung mga requirements sa district? Paputol-putol yung ano eh. Paputol-putol. But I can... Pamamarisan. O yan. O, ganito na lang, Miss Kimberly. Maybe I could just give you direct... I could endorse you, AC, directly to Miss Kimberly para ma-assist ka niya. Para... Please. Oh, ayan. Alright, okay. Ayan po, ang aking friend na si AC. Miss Kimberly, i-endorse ko na lang siya ng diretsyo para ma-assistihan nyo po. At punta tayo doon sa ating mga netizen naman na may mga katanungan. Ito po, Miss Kimberly. Si Janet Papa Arceo, as a working mom from Monday to Friday, 8 to 5 p.m., meron po kayang any available course for the weekend? Sipag ni Janet. Oo. May weekend courses po ba kayo? Yung virtual assistant po, actually may night class din po kami. And then, yung night class, since 4 hours lang po ito, nag-extend po siya hanggang weekend po. So, pwede siyang mag-enroll ng virtual class. Tapos, inform niya lang po yung trainer pagka in-interview po siya na kung pwede, sa night class siya. Kasi yun po yung may kadugtong na weekend class po. Ano po yung night class? Anong oras yun? 4:30 po hanggang 9. Ay, hanggang 5 p.m. siya. May mga consideration po bang ganun? Na kagaya... Oo. Pero, Janet,
13 days, baka naman pwede mong lambingin yung office na mapagbigyan ka ng 30 minutes for 13 days. Kasama pa dun yung weekend. So, mga 2 weeks siguro yung ilalambing mo sa opisina na sabihin mo, meron kang kurso lang na gustong tapusin. At kasi 4:30 to 9 p.m. pala yung Opo. course na yon. Ayan. Si Grace Gumapo, sana po may training for bookkeeping para makapagtrabaho po kami sa bahay lamang. Meron 'di ba? Kanina may nabanggit ka, Miss Kimberly. Actually, ang bookkeeping po namin is available po ito sa TESDA online program. So, pwede nyo po ma-access yung aming learning materials po. Gagawa lang po kayo ng inyong account sa TESDA online program po. itesda.gov.ph po ito. And then, ma-access nyo na po, mag-enroll kayo dun sa course po ng Bookkeeping NC3. Although, kung magtatrabaho po, yung iba kasi nire-require nila na may national certification, so kailangan nyo pong mag-undergo pa rin ng assessment. But yung, depende po kasi sa magiging kliyente yan. Kasi freelancer din po ang trabaho ng mga bookkeeping, po. So, yan, pwede po, basta meron kayong, nag-i-issue din po ng certificate yung TESDA online program, may certificate of completion po ito. So, kung sa employer naman po, enough na po yun na meron kayong training certificate of completion from the TESDA online program. So, pwede nyo na pong magamit yun. Okay, Yun so pong magtungo kayo, puntahan nyo yung itesda.gov.ph itesda.gov.ph. Okay. Si Arlene Horca, taga Antipolo City po ako. Gusto ko po sana mag-TESDA course. Gusto ko po sanang kunin caregiver. Meron daw bang ganun sa may bandang Antipolo or dito pa rin sa may BGC, sa may Taguig ino-offer? Actually po, dito po sa TESDA Women's Center, hindi po available sa amin ang caregiving. Okay, wala. Okay. But you can also inquire din po sa ang TESDA po mismo, ang TESDA Central Office po ay meron po kaming Facebook page. Active po yan, re-reply po sila sa mga inquiries pag mag-send kayo ng message sa kanila. Sila po yung may database actually ng mga training center po. Kung saan nyo gusto, ano po yung course na gusto nyong kunin. Since central office po sila po yung nagsasabi sa inyo kung sa Antipolo po. Kung saan yung pinakamalapit, no? Miss Yes. Kimberly. Opo. Pero may caregiver course. Opo, caregiving po, may promulgated po kasing training regulation ang caregiving. So may specialization na po sila. Caring for elderly, and then for infant, for toddlers, may ganun na po, may specialization na po sila. Ayan, Arlene, punta ka sa main center or susubukan natin imbitahan ulit ang TESDA para po dito sa yung main center naman ang ating imbitahan. Si May Anjoneline Gamos, sa akin po gusto ko po ang caregiving. Lahat po ba ng lalawigan ay may TESDA center? Kasi po lagi akong nauunahan ng slot sa Carmona, Cavite, pero taga GMA Cavite po ako. Hindi ko po kasi alam if meron po dito sa amin na TESDA. Meron po tayong lahat po ng ang mga regions po, meron pong regional offices, and then may provincial office din po, pwede po. Ang TESDA, yun nga po, yung TESDA website po, may listahan po sila, pati contact number po, nandun ma-access nyo po sa TESDA na website, yung kanilang yung directory. So, nandun na rin po pwede yung email address po ng mga provincial and regional offices po. Ang mga regions po, may mga training centers po yan. Ay common misconception nga po kasi akala nila dito lang po sa Taguig yung TESDA. But po ang Pilipinas po, may mga training centers po ang TESDA. Yun nga lang po, limited po ang mga trainings offered kasi nga po, depende po yan kung ano yung, meron po tayo ngayon area-based demand-driven na programa. Kung ano po yung pangangailangan sa mismong area, yun po yung ino-offer na training program. Kaya po, kung minsan pag nag-inquire kayo dun sa training center, wala po yung course na gusto nyo kasi yun nga po, may mga ino-offer may mga training programs
kung ano lang po yung nakita nila na merong employment opportunity sa lugar na yon, mataas yung employment opportunity, yun po yung ino-offer namin na training programs. Ganun po siya. Kasi si Charlene Butal, ganun din. Caregiving din ang gusto niya. So again, pwede po kayong pumunta sa website po ng TESDA. Hindi po ito ino-offer sa Women's Center, pero ino-offer po ito ng TESDA. And then, i-check nyo po yung pinakamalapit sa inyong TESDA Training Center at baka po doon ay ino-offer. Sabi, pwede din po ninyong i-check yung Facebook page. Sabi nga ni Miss Kimberly, mabilis, active ang kanilang FB page. May sumasagot dyan agad-agad. Si Betchay Maming naman, tinatanong niya, may edad daw ba? Kasi gusto niyang matuto ng dressmaking at tailoring. Sa dressmaking po, ayun nga po, 18 years old hanggang 60, 65 po tinatanggap po namin. Hanggat kaya nyo pong, ayun, sample sa dressmaking po, kung kaya nyo pong manahipa sa edad ninyo, wala pong problema sa amin. I-interviewin naman po ng trainer yan. But sa amin po, sa Women's Center, dressmaking NC2 po talaga siya. Bukod po kasing training program yung tailoring. But kung dressmaking NC2 po, in-offer po namin yan dito sa TESDA Women's Center. Si Jesus Noel Garino Rawadin, ako ba ma'am, pwede pa mag-TESDA? 45 years old na ako. Pwede. Pasok na pasok. Yes po, Oo. pasok na pasok. Pasok na pasok pa. Si Nympha Mendiola, may age limit po bang mag-enroll sa TESDA? Hanggang 60. May consideration pa pong hanggang 65 years old. Pwede. Ayan. Si Elia Fer, Christy Feniza Villarin, pastry, skill sa pastry making daw. Paano ba daw siya makakasali? Meron po ba yan sa Women's Center? Yes po, meron po kami bread and pastry production NC2. Kasama po iyon sa mga sa tourism sector na training programs po namin. So, pwede po kayo mag-inquire sa Facebook page po namin, TESDA Women's Center. Paano po, ay bibigay po ng instruction sa inyo doon. Mayroon po kaming person assigned. Siya po mismo yung magre-reply sa inyo. Tutulungan kayo i-go through yung process po ng registration. Si Nelson Taok Jr., baka lang alam nyo, meron daw bang driving skill? Parang driving lesson? Alam ko. Driving. Oo. Opo. Meron po kami driving NC2 din po dito. Oh, ayan, meron. At 10%, kahit Women's Center, 10% naman ng mga naka-enroll sa Women's Center ay kalalakihan. Pero kung kayo po hindi masasali dyan, I'm sure they will endorse you sa main TESDA. Kasi meron din po doon, Miss Kimberly. Kung alimbawa po sa isang batch, meron na pong napasama na 2 lalaki, yung kasunod na batch po sa waiting list, doon naman po namin isasama yung kasunod po na lalaki. Ganun naman po. Meron daw ba tayong pipe fitter? Tinatanong ni Jermel Manjo Guillermo. Dito po sa Women's Center, wala po kami pipe fitter. Meron lang po kami plumbing. Plumbing po. Plumbing NC1 and 2. Pero yung pipe fitter, meron po sa main. Yung pong main TESDA main po, sila po yun ang bibigay ng contact kung saan po meron. Yan po. Ayan, si Jane Alohado Belonta, meron po akong 2 anak na nag-aaral sa senior high at saka automotive. Pwede po ba silang makapag-aral sa TESDA? Yes po, pwede po. Meron po kaming ino-offer automotive NC1. Open na po. Si Lani Ho, online ba ang training ng virtual assistant? Yes. Retired nurse po ako. I wish I could join the training. Sa Saudi ako nag-retire as nurse. Spent 16 years. Oo, pwede. Ito po ay online. Saan ka mampanig? Basta ikaw siguro Filipino, pwede. Yung mga OFWs po natin, ma-accommodate nyo ba? Yes po. Kasama po sila sa priority po namin, yung mga repatriated and then yung mga retired na mga OFWs natin. Kasama po yan sa priority po namin. Kung kunwari po ngayon nakikinig sila nasa ibang bansa pero may sapat naman silang oras at virtual naman po yung virtual assistance course po natin, pwede po sila mag-join online class? Yes po. Oh, ayan. Yes po, pwede. Pwede.
Ayan, si Lani. Lani ha, pwede. Si Maria Zel Ebardone, watching from Camarines, Bicol, paano din kaya kami makaka-avail ng mga ganyan training? Depende po, Maria Zel, kung anong gusto mong kurso, anong skill, at mayroon for sure dyan na opisina ang TESDA. I-check nyo. I'm sure ang bawat district or region ng TESDA may kanya-kanyang Facebook page. So hanapin Yes nyo po yung sa Bicol, check nyo yung mga kurso. Pero kung ang gusto nyong matutunan ay yung pagiging virtual assistant, walang problema. Basta may internet connection po kayo, nasaan man kayong lupalop ng mundo pa nga, basta kayo'y Pilipino, pwede nyo Basta po Pilipino. kayong maging bahagi ng kursong ito. And pahabol, ito, si Mary Grace, pwede po ba dalawang kunin ng kurso sa TESDA? May limitation Kailangan. ba yon? Pwede bang sunod-sunod? Basta po hindi siya magkasabay, okay lang Oo. po magkasunod. And then related po, halimbawa, gusto niyang mag bread and pastry and then mag-barista and situ, okay lang po yun. Si Cheryl Bandong, tinatanong niya, online trainings for OFW, any course po. Ayan, yung pagiging virtual assistant. Ano pa ba yung mga online courses? Maraming OFWs na interesado, Miss Kimberly. Pag po online, actually sa TESDA online program nga po sa etesda.gov.ph, marami pong courses na available po doon. So free din po iyon, basta mag-register lang po kayo ng account, ma-access nyo po yung mga courses natin sa TESDA online program. Again, etesda.gov.ph. Doon makikita nyo lahat ng kurso. So kung interesado po kayo, mag-register lamang po kayo at i-check nyo doon yung schedule. Anytime, you could start the course na gusto nyo pong simulan. Again, Ms. Kimberly, panghuli, doon sa mga interesado, saan po sila again pwedeng pumunta? Anong website, anong Facebook page nyo, or meron din po ba kayong hotline number? Okay. Dito po sa TESDA Women's Center, kung gusto nyo po dito mag-enroll, meron po kaming website, twc.tesda.gov.ph. May Facebook page din po kami, TESDA Women's Center. Search nyo lang po yon. And then, yung gusto po mag-walk-in, pwede po dito pumunta. Nasa TESDA Complex po kami. Dito po sa along East Service Road, South Super Highway, Taguig City. And then, kung gusto nyo naman po, yung mga OFW, TESDA online program po, anytime po, pwede nyong buksan yung mga courses doon. Kahit po, sabay-sabay kuhanin nyo yung courses, pwede nyo rin po doon kuhanin. Applicable po talaga ito doon sa mga OFW or gusto mag-full online course po. Then, yung mga nasa probinsya po, i-message nyo lang po yung TESDA official website. TESDA lang po yun. Makikita nyo naman yung logo ng TESDA po. Mabilis din po yun mag-reply sa mga messages po. Again, marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Kimberly Bautista, isang supervising specialist. Siya rin po ang head ng Research, Advocacy, Gender and Development Unit ng TESDA Women's Center. Magandang hapon at Happy National Women's Month sa atin, Kimberly.